Transition Advisor, Institute for Climate and Sustainable Cities or ICSC, si Ginoong Alberto Bert Dalusong III. Sir Bert, good morning. Si Peter at Danny dito sa Balitapatan sa DZMM. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Peter at Dan. No? Ayan, opo. Sir Bert, so yung kwentuhan namin kung inyong napakinggan, mukhang yung pagbaba ng presyo bukas parang ano lang ito parang the exception to the rule. Kasi nagagalit na naman si Donald Trump, may mga banta na naman. Do you think na kahit na halimbawa magkaroon ng peace accord or mahaba ang ceasefire, yung sinabi ng Department of Energy na malamang hindi na bumalik sa 60 pesos per liter ang diesel. Do you agree with that? Kung babasihan po yung mga nakaraan, ganyan nga po ang nangyayari na pag tumaas na yung presyo, bababa, pero hindi na bababa dun sa dating presyo. Aray. Yan yung nakita natin dati. Sana, sabi nyo nga, exception to the rule. Magkaroon ng exception to the rule na bumaba ng mas mababa dun sa dating presyo. Yeah. Opo. So, in the meantime po, dahil nga bumaba o bababa bukas, do you think we still kailangan pa rin natin ng pagbaba, pagtapyas sa excise tax? Alam niyo po, yung excise tax, kailangan po yung ating mga financial managers, economic managers ng gobyerno ang mag-determine kung ano talaga ang kaya ng gobyerno. Ang pagkakaalam ko po, maraming pinagagamitan yung excise tax. At siguro tinitimbang nila kung kaya ba na babaan pa via yung mga pinagagamitan ng excise tax. Alam niyo po kasi, napakadali ang tax sa oil, sa petrolyo. Hindi naman natin nakikita, nagbabayad tayo ng tax, di ba? Magkarga lang tayo ng sa sasakyan natin. So, it's relatively convenient, it's effective, at talagang yan ang source ng a lot of government revenue. So kasi nakikita ko Boss Bert, yung kaya na may announcement na ng rollback si presidente mismo nag-announce kahapon medyo malaki-laki rin nga 2089 yun din ang sinasabi ng mga economists siguro tinitimbang niya at kanina narinig ko natin yung Malacanang reporter namin kasi 15 days maglalapse na yung publication, so ini-expect nila, pero as you see it, kasi most economists say na makukompromise yung mga social programs ng mga marginalized, yung mga vulnerable sectors, baka yun na maapektuhan. Pero kayo ho ba, sa view ninyo, kung tapyasin ho, is that something na workable at para at least everybody happy? Ganon? O para magandang compromise? Alam nyo, ang aking pananaw ay dapat talaga itong krisis na to, mas long-term na yung pagtingin natin at paggalaw. Hindi lang ito nangyari out of the blue. Alam naman natin, a lot of events led to this. Saka, hindi lang ito ngayon nangyari. Kung kailan lang, nung COVID, nagkaroon ng ganyan. Nung Ukraine war, alam na natin na parating magkakaroon ng ganito. At kung ang solusyon natin parati ay bawasan natin yung tax budget ng gobyerno na kung ang assumption ko po ay nilalaan sa mabuting mga programa, parang hindi long-term yung ganyang klaseng diskarte. Pero Boss Bert, tama ba yung ginagawa nila ngayon? Kasi 'di ba ang inaabangan nila ngayon yung supply di ba? Huwag lang tayong mabawasan ng supply. So meron na nga mga parating ngayon 329,000 na barrels galing diyan sa Malaysia, tapos may ina-expect pa tayo na galing sa India, sa Oman. At saka yung meron tayong inaasahan na oil exploration contract na pinirmahan na rin ng gobyerno para dyan sa Australia. Siguro pinag-iisipan na nila na wag na tayong masyadong umasa nga. 98% pala ng ating dependence dyan sa Strait of Hormuz. So yung bang tama ba yung ganung direksyon na ginagawa ngayon ng gobyerno na mag-explore na tayo with other countries para at least meron tayong other sources of oil? Tama? Yeah. Alam niyo po, dalawa yung aspeto na sinabi ninyo.
Oo. Isa yung aspeto na kumahanap tayo ng ibang sources of supply. Sabi Oo. ko nga, Malaysia, napakalapit sa atin. So, Yeah, walang yeah. problema. Oo. No? Oo. And then, another source of supply is our own. Yung sarili nating Malampaya? oil resources. Oo. Hindi po, yung oil contract na service yung mga contract na yung pinirmahan, itong we look for exploration other contract. sources of oil. Pero matagal po yung exploration, hindi kaagad-agad yan. Hindi At agad. hindi tayo sigurado na may mahahanap na Tama. Kaya reserves exploration na lang. malaki Oo. at Yes. commercial. No? Tinatawag nilang pwedeng i-lift dahil malaki at yung gastos mo, marirecover mo pag inexploit mo yung resource na yan. So, ako po ay energy planner po ako. Dapat sa atin malayo ang ating tingin. Ito pong exploration, maganda po yan. Kaya lang wag nating asahan na immediate yung release niyan. Yung importation from other countries close to us, katulad ng Malaysia, immediate po yan. Tama pong ginawa ng gobyerno yan. Okay. And it has to be said po, Sir Bert, na oil producing yung ibang ASEAN countries, di ba? Kaya yung impact sa kanila, hindi kasintindi ng impact sa atin. Oo. Yeah. Alam niyo po, kung titingnan natin yung mga karatig natin, yung Indonesia, Malaysia, Brunei, oil producing sila. Ang Indonesia, hindi lang oil, coal, gas. Yan. Yung Malaysia, Brunei, I think gas din meron sila. So, na-develop na nila yung mga resources nila. Alam niyo po, ang lapit-lapit natin sa kanila, ba't tayo, hindi pa tayo nakakahanap ng mga malalaking resource sa kanila? Kaya tama po yung exploration. Yes. Kulang po ang ginawa nating exploration. Dati, sana ngayon, dumami pa yung gagawa niyan, baka mahanap na yung malaking resource na para sa atin naman. O, hindi ba meron kanidiscover daw na LNG? Alam niyo po, ganito po yan yung LNG, liquefied natural gas. Oo. Ang nadidiscovery po gas, no? Oo. Yung gas. Yung LNG po, ini-import po yan dahil yung mga may gas, yung ginagawa nila, pag ni-reduce mo yung temperature ng gas, nagiging liquid. Yun. No? Oo. So, yung 600 cubic meter, nagiging 1 cubic meter. Parang ganun po, no? Pag ginawa mo ng liquid yung gas. So, ang na-discovery po sa atin is a gas resource malapit dun sa existing Malampaya resource, no? Marami pa po yan. Sabi po, dati po ako sa Ministry of Energy, sabi po ng aking mga kaibigan na oil and gas geologists, no, sa ministry dati, marami pang ang tawag nila small place around the Malampaya original find, no. So, yan po, tama, gawin natin, hanapin pa natin yung ibang gas resources na yan malapit sa Malampaya. Isa pang pinag-uusapan din ngayon, manaka-naka dahil nga to be fair to the president, sabi ni PBBM, price rollback is not enough. We have to do much more. Which made me think na baka relevant kaya kung pag-usapan yung tinatawag na Oil Price Stabilization Fund na pinatupad noong araw? Yes, nasa gobyerno na po ako nung may OPSF. Opo. Ang ibig sabihin lang po niyan is government sets the price and tinitimbang ng gobyerno kung maliit lang yung increase internationally, ay mag-ano tayo, may stabilization fund tayo that will help smooth itong international price movements. Kaya lang po, yung OPSF, hindi po effective yan pag napakalaki nung impact nung volatility. Kasi ibig sabihin yan, popondohan mo ng malaking na yung fund. So, para sa akin po, yung OPSF, there was a place for it before. Now, given the volatility na nakikita ko, baka hindi po stabilization fund ang kailangan natin. What we need is a real, long term,
maghanap tayo ng sarili nating langis at iba pang energy resources. So- Tingnan po natin ang paggamit natin. Sabi nga nila, make it more efficient. Okay. Tingnan po natin yung paggamit natin ng langis. A lot of it can be, Oo, yung pagtitipid. I think, sa transport po ang tinitingnan, ano? Oo. Practically 100% oil po yung ating transport. Ang hindi lang oil yung sa tren, electric basically yan, yung mga MRT, LRT, dapat po dagdagan natin ito. Di ho ba may malaking expansion yung ating railway system. Saka yung mga ating mga public transport, ako, I'm an advocate of electrification of our public electric transport. vehicles, yun na nga ipupuntuhin ko. Parang yun ang pinupunto nyo kasi for now, sabi nyo, malayo pa natin mararamdaman itong mga oil exploration. Ang transport natin masyadong relying heavily on mga di ba, crudo, tsaka oil. Yun na nga, pati ang sabi nga nila, solar and electric vehicles, the way to go para at least makatipid-tipid, ganon. For those who can do it po, halimbawa sa mga sasakyan, ginagawa na yan eh. Napakalaki daw po ng benta ng BYD, di ho ba? Ni-report lang. Nako, para sa dinumog akin po yung Manila International Auto Show. Oo. Ayan, Yes. Oo. Opo. So, pero sa tingin ko, mararamdaman natin talaga ang electrification of transport kung yung public commuter jeepney, buses, nasiservisyon din. yan po ang mag-ano rin at their own pace. Yes. Mag-isip-isip na rin sila. Kasi makikita mo naman pag gumawa ka ng iyong comparative analysis, palagay ko ang answer will always be mag-electrify na tayo. Ayun. Pero may mga sir, mga taxi na electric vehicles na rin. Napansin nyo yung mga green, yung mga VinFast. Opo, taga Las Piñas po ako. Ang dami po sa amin yan. May garahe sila malapit sa aming subdivision. Yeah. So kung ako po, napansin ko lang po, halos kalahati yung kanilang lumalaki yung fleet nila yung diba? rate. Yung fare. Para sa Palahati. Talaga? Naku, Medyo si paring napakababa Peter, po. yan na ho sasakyan ngayon. Hindi na ho magagrab. Kung marami kung marami. Sorry pero ano mahalang lang Grab po. talaga. Kung malayo po, more than 15 kilometers, hindi sila papayag. I guess, binabantayan din nila yung charge ng kanilang Yung baterya. charging So, station. meron pa rin range anxiety na tinatawag. Parang gano'n. Okay. Sir Bert, ito medyo from the left field pinag-uusapan natin yung OPSF kanina, sabi nyo kailangan ng matinding kapital diyan. Bakit di natin kunin do sa Sovereign Wealth Fund? Yung Maharlika Investment Fund natin. Does that even make sense? Alam niyo po, yung Maharlika Investment Fund, ang naalala ko, ang tinitingnan nila yung National Transmission, Electric Transmission System, di ho ba? May investment sila doon, no? So, palagay ko sa mga ganon, okay siya. Okay siya kasi malaki yung impact ng transmission system sa paglago po ng ating power supply, no? So palagay ko 'yon. Pero yung kung sasabihin nyo, gamitin natin yung wealth fund to do an OPSF. Sabi ko na nga po, sa tingin ko, yung OPSF is only good for relatively small changes in prices. Pero pag malalaki na talaga, na rin mayayanig na rin. So, ibig sabihin, in like an Middle East war, no? Ay malaki yan. Volatile talaga sitwasyon. Mahirap yung OPSF. So, yung mga yung mga issue na let's say gusto rin kasi ng gobyerno, katulad nga kung may announcement na Pangulo kahapon, parang nakikita ko parang it's a one way, parang isang direksyon na towards na parang gusto na rin nilang yung oil deregulation parang i-amend or what? Alam niyo po, merong mga yung oil price stabilization fund dati po, no, kasi government managed yan. Tapos nag-deregulate tayo kasi we wanted market forces to help improve yung delivery of yung service at yung price, no. Hindi po madali ang decision po 'yan. Kasi po pag nagmadali tayo,
baka all the gains from the regulation din, yung nagkaroon tayo ng maraming players, nagkaroon tayo ng maraming options, so to speak, no? I think, kung titingnan po natin ngayon, and I'm looking at it from an energy analyst point of view, ano po yung kulang? Apparently, kulang yung refinery capacity po natin, di ba? Tama. Petron lang, nawala na yung Caltex, nawala na yung Shell. Siguro po, kung yung wealth fund it would be interested to invest, baka dyan po sa mga ganyan. Yeah. No? Tama. Sa mga ganyan. Opo. Kasi yung oil deregulation, talagang iniiba mo na yung buong framework. Yes. Pero nakita na natin, based on the analysis of others also, na parang dapat mas may tayo, refinery. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi po, yung produkto natin, yung oil, ginagawa pong gasoline, ginagawang diesel, ginagawang bunker. Ganun po, no? Ang latak niyan parang asfalto. Okay. So kung meron tayo nung refinery, ang i-import lang natin yung crude oil. Tapos magkakaroon na tayong product. Yeah. Pero Sir Bert, ang lesson nga daw dyan, kaya nagsara yung ibang mga refineries it's cheaper to import the finished products daw. Kaya nagkaganon. Petron na lang ang natira. Okay, one last question. Sisingit ko lang po ito, Sir Bert, with your indulgence. Do you think the government, itong administration po, are they doing enough para i-encourage talaga yung solar power, yung ease of doing solar power business at saka yung mga individual houses parang ang hirap mo mag-apply ng net metering Opo, no. So yung net metering, I think tama kayo. Pero nabasa ko rin na they have mandated yung local government units and other government agencies to hasten yung approval process for net metering. Ang ibig sabihin lang po niyan, because of the crisis, nabibigyan ng focus yung mga inefficiencies sa ating sistema. So sa tingin ko, isa ito sa magandang resulta nitong crisis na to. Nakita natin na improve pa natin yung proseso ng net metering. Improve pa natin yung ating planning sa ganito. So in that sense, gusto ko rin po nakikita yung the good coming from a very difficult situation. Yeah. Na sana po nabukas na yung mga mata natin. Kailangan iba na yung diskarte natin. So ano po yung mga based on our conversations. Maybe let's look at investing in refineries. Sabi, mahal dati, mas mura pa mag-import. Ewan ko ngayon, hindi lang mura ang titingnan natin. Yeah. Energy security. Okay. No? Tapos, yung pong electrification of transport, siguro mas masusing pag-aaral ang kailangan para dyan. Opo. And thank you very much for this brainstorming activity, Sir Bert. Marami ho kaming Alam niyo po, napakaganda po ito kasi nga po, dito nalalaman natin kung hindi po, we're not hopeless. Marami po tayong magagawa. Okay. At kaya nga lang dapat focus din tayo na kung ang solusyon long term, kailangan talagang gawin natin long-term yung action natin. Yun. Okay, Sir Bert. Po. Maraming salamat po. And we'll call you again soon for another brainstorming session. Maraming salamat po, Boss Bert. Sige po, maraming salamat din po. Si Ginoong Bert Dalusong III, Energy Transition Advisor, Institute for Climate and Sustainable Cities. Time check muna tayo ngayon, parang Daddy. It is now 9:43.